Madali lang bang mag-book ng appointment at mag-apply ng passport online? Gamit lang ang cellphone mo, pwedeng-pwedeng gawin at magkano rin ba ang passport ngayon? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ang phone mo, i-open lang ang Google Chrome at hanapin ang website ng DFA. Kung i-search mo yung passport appointment, ang dapat na makita mo kaagad ay yung passport.gov.ph. I-click natin yan at dito ka mapupunta. Meron ditong reminder na gagamit tayo ng email address kasi doon ipapadala yung isang requirement na kakailanganin kapag pupunta na tayo sa DFA site. Yung DFA branch ay pipiliin din natin habang nagbubook tayo ng appointment. Scroll down sa bandang baba, i-check itong by proceeding with this application at piliin kung start individual appointment ba, ibig sabihin mag-isa ka lang na mag-a-apply ng passport, o kung may kasama ka, halimbawa 2 o 3 kayong mag-a-apply, piliin ang group appointment. Halos pareho lang naman yung proseso, mas marami lang yung kailangan na i-provide na information kasi nga more than one person yung kailangan mong i-provide yung mga details. Click ko tong start individual appointment. Region, saan ka mag-book ng appointment? So, sa Asia Pacific ba? Sa mga OFW, kung nasa ang region or nasa ang bansa kayo, yun yung piliin ninyo. Country, sa akin Philippines, ito yung pagpipilian. And then site. Pipili na tayo ng branch ng DFA. Pwede yung pinakamalapit sa atin, o yung nadadaanan natin papuntang trabaho, o yung pwede nating mapuntahan. Halimbawa, ito yung napili ko sa Cubao. And then scroll down lang, check natin tong bandang baba. By the way, meron lang tayong 30 minutes para kumpletuhin lahat ng proseso. So, yung iba nagkakaroon ng issue or error kasi nga, matagal na pala sila nag-fill out ng form at napakawalan na yung schedule na para sa kanila. Click ko yung next. And nakalagay dito na para sa napili kong site, yung sa Cubao, no available date. So, ang gagawin ko ay piliin ko yung ibang site sa ASEAN na wala pa din. Yung nearby, Mandaluyong wala. So, pili tayo ng iba, halimbawa sa Legazpi na pwede ko namang puntahan. Just in case lang or for the sake of tutorial, ito yung itry natin. Piliin ko tong June 30 na date. Sa June 30, meron pang available sa 4 o'clock. So, 3 pa yan. Pwede rin namang maaga. So, pili kayo ng isa dyan. Check nyo tong CAPTCHA, I'm not a robot, and then click next. Sa bandang baba, i-check itong I agree at i-provide lahat ng information na hinihingi dito. Cellphone number, email address, twice siya ipoprovide. Dito ipapadala yung form at yung resibo na rin kapag nakapagbayad kayo. Yung last name, given name, and middle name. By the way, dito kadalasan nagkakamali kasi ang unang nabibigay ay yung first name. Next naman, birthday, gender, civil status, and birth legitimacy ba? Legitimate or illegitimate yung pagkakapanganak? Pili lang dyan. And then from here, naka-grade out yung next kasi baka mamaya naiwanan nyo palang i-check to or baka kulang yung mga info na pin-provide ninyo. Kapag kumpleto na lahat, click next. Nasa 4th step na tayo. Kung mapapansin nyo, nadaanan na natin to ng mabilis. Meron pang 3 steps na natitira. Father's information, last name ulit niya, given name, middle name, citizenship. Sa mothers naman, yung maiden last name muna. Ibig sabihin, apelido niya nung dalaga, pangalan, at yung maiden middle name nung dalaga pa. Kapag okay na to, na-fill upan na, click next. And then, dito naman sa part na to, anong application type ba yan? Kumbaga, bagong passport ba? First time niyo ba? Renewal, ibig sabihin may passport kayo dati, i-renew nyo lang kasi nga malapit na mag-expire or expired na or lost. Ibig sabihin kahit hindi pa siya expired pero dahil nawala or nasira, mag-apply kayo ng bagong passport. So sa akin, new, kapag ganyan, ito yung ibibigay nyong info. Yung citizenship ba is by birth, election, o yung iba pa dito. Kapag renewal yung pipiliin nyo nga pala, ibibigay nyo yung old passport number. Which is, dito naman siya makikita sa part na to. Ganon din, kapag lost, old passport number, kailan in-issue, anong site ng DFA yung nag-issue niyan, and yung citizenship pa din. Sa akin, new, birth, and then foreign passport holder ba? Sa akin, no. Kung yes, piliin lang, and then i-provide yung country na nag-issue ng passport na yon. Emergency contact person, maging yung phone number niya. Click natin yung next. Andito na tayo sa last step, kung saan ipoprovide na lang yung address, at yung trabaho mo. Yung office number at office address is hindi naman required, wala siyang asterisk. So, i-leave ko na lang as blank. Click ko yung next. Itong part na to, ang gagawin lang natin ay i-review lang lahat ng information. I-check nyo hanggang baba kung tama ba lahat kasi dapat walang mali dahil dun sa site hindi raw sila nag-e-edit.
Kapag may kailangan i-correct, baka mamaya ang ipagawa sa inyo ay mag-book ulit ng appointment. So, that means ulitin nyo yung buong proseso. So, kapag okay na, click nyo lang yung save dito. And then, sa bandang baba, check nyo lang yung I'm not a robot. And then, I am aware, i-check nyo lang yan. And then, click nyo tong confirm. Kapag nakapag-proceed na kayo doon sa next step, it means magbabayad na kayo. Merong iba't ibang option. Pero bago piliin yung payment method, yung processing type muna. Regular ba? Ibig sabihin susundin yung 12 working days na ma-process yung passport. Ibig sabihin, pag pumunta kayo sa site ng DFA, isasubmit nyo yung requirements. After pa nun, papabalikin ulit kayo para i-claim naman yung passport. Kung sakaling gusto nyong mas mabilis, pwede naman itong special processing na 1,200 yung cost. Sa akin, ang gagawin ko, regular na lang. Ang option dito is pwedeng online via PayMaya, pwede rin namang via credit card or debit card or cash over-the-counter payment. Let's say e-payment and then for pick-up, kapag kukunin na yung passport, ito yung mga releasing service center ng passport kung saan pwedeng i-claim. Andito yung cost, click natin tong Pay Now. Meron ditong reminder na within 24 hours dapat mabayaran itong passport na ina-apply natin or else makakancel itong schedule. Check natin itong I agree, proceed to payment, at ito yung option. Pwede kayo mag-fill out ng credit card niyo or click nyo itong Maya app and then mag-login lang gamit yung phone number at password niyo, i-enter ang OTP at mag-proceed sa mga next step. Isa pang option sa pagbayad ay debit or credit card or cash payment. Pag sinabing cash payment, hindi sa DFA babayaran. Instead, sa mga payment centers nila. So, kapag pinili natin yan, ganun ulit yung proseso, proceed to payment. Halimbawa, ito yung cash payment ha. Pinapakita ko to para ipakita sa inyo yung listahan ng mga authorized or accredited merchants nila. So, click nyo lang tong link na to. Click here. At makikita nyo yung list of payment partners para nga naman hindi tayo ma-scam or maloko at makapagbayad tayo sa tamang establishment. Kapag nakapagbayad na kayo, dapat makareceive kayo ng email na katulad nito. Pero just in case na magkaroon kayo ng error, halimbawa lumagpas kayo ng 30 minutes, magkakaroon kayo ng your session has expired due to inactivity. Kapag ganyan, uulitin nyo yung buong proseso. Pero katulad ng sabi ko kanina, kung nakapag-book kayo successfully at hihintayin yung payment ninyo within 24 hours, makaka-receive din kayo ng email na katulad nito. Ito nga pala ay since nagkaroon ako ng error na katulad nito, ang ginawa ko is the following day, may available na schedule sa ibang site which is mas malapit, yun na lang din yung pinili ko. Ito ay hindi booking confirmation, yung may-receive nyo via email. Ang pinili ko kasi for this part ay hindi Maya. Yung kanina pinakita ko lang yung sample, pero kapag cash, ganito yung mangyayari. May ma-receive kayong email kung saan nandito yung reference number. And kapag kinlik nyo tong view payment instruction, ito rin yung makikita natin. Yung cost niya talaga is 1,000 pesos kasi meron pang additional fee for convenience na 50 pesos. Again, para sa list of accredited partners nila, andito yung link. So, let's say, lumabas na kayo, nakapagbayad na kayo ng passport ninyo, itago ninyo yung proof of payment, hingin nyo yon, at dapat makareceive kayo ng email na katulad nito. Ito nga pala ay yung confirmation na nakuha ko dati pa nung nag-apply talaga ako ng passport. So, you have successfully confirmed your passport appointment booking. Ito na talaga yung email na kailangan natin. Kasi sa bandang baba, ito yung form na kailangan ipaprint. Ano yung itsura ng form? Ito yan. Andito yung napili nating site kung saan tayo mag-a-apply or magpapasa ng requirements. Andito yung oras. At andito yung form na kailangan ipaprint. Ito naman yung resibo, DFA copy yung una. At pangalawa naman is applicant copy. Parehong copy dadalhin maging yung form na pinadala nila. Ito yon. Next naman ay ano ba yung iba pang mga requirements. Katulad ng sabi natin kanina, kailangan mo na mag-book ng appointment online kung saan makukuha yung passport application form, ipapaprint yon at yung dalawang resibo. Next naman ay dapat magdala rin kayo ng birth certificate o report of birth. Ang gagawin kasi sa DFA, ito-double check lahat ng information na nilagay nyo sa form doon sa PSA document ninyo. Yung father's name, mother's name, accurate ba? Yung birthday nyo, tama ba? Also, isang government-issued ID. Sa lahat ng requirements, dapat original at one photocopy ang dadalhin. So, ipaserox nyo na yan para hindi na kayo doon magpapaserox pa. Ito yung mga iba't ibang IDs na tinatanggap ng DFA. May reminder din dito na just in case na hindi mabasa ng malinaw yung mga information sa PSA birth certificate, dito na papasok yung paghingi ng certified true copy ng Form 102 or Form 1A. Saan yan i-request? Sa City Hall mismo, doon sa Civil Registry na Department.
And reminder lang din na bago kayo mag-book ng kahit na anong flight, siguraduhin na yung passport ninyo ay hindi mag-expired within 6 months. So, hindi pa nanagutan ng DFA kung sakaling magkaroon ng delay or magkaroon ng issue and then flight nyo na pala. So, ang best advice talaga is magkaroon muna ng passport na hindi mag-expire within 6 months bago mag-book ng flight. And also, yung reminder natin kanina, dapat sa tamang website kayo pupunta at sa accredited payment partners ang pagbayad para nga naman hindi maloko. Para sa payment, kung sakaling lost or mutilated yung passport, may additional fee para dyan na 350 pesos. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung ako, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!